Milyon-milyon ang dumayo sa iba't ibang sementeryo sa bansa para alalahanin ang kanilang mga yumao ngayong undas. Kabilang narito si Pangulong Bongbong Marcos na bumisita sa puntod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa libingan ng mga bayani si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kamusta ang pagbisita dyan ni Pangulong Bongbong Marcos? Pops J, dumalaw nga kaninang umaga sina Pangulong Bongbong Marcos at dating First Lady Imelda Marcos sa puntod ni former President Ferdinand Marcos Sr. dito sa libingan ng mga bayani. Pero hindi kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang mga kapatid. Pasado alas 9 nang dumating sa libingan ng mga bayani si PBBM at kanyang ina para dumalo sa isinagawang misa sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala naman si First Lady Liza Araneta Marcos at mga kaanak-anak ng Pangulo. Wala rin ang mga kapatid ni PBBM pero si Senadora Amy Marcos una nang dumalaw kahapon. Pero present naman ang mga nakapulang damit na miyembro ng grupong One Movement na mga taga-suporta ng pamilya Marcos. Taonan daw silang bumibisita rito tuwing undas at maging tuwing kaarawan ng yumaong Pangulo. Sa statement pagkatapos ng misa, sinabi ni PBBM na halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya. Malungkot daw pero at the same time nagpapasalamat. Pagkatapos ng misa, sinubukan ng media na hingi ng komento ng Pangulo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio na ipahuhukay ang bangkay ni dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan nga ng mga bayani. Narito ang sagot ng Pangulo. I'd like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. I'd rather not. Do you think your relationship with the Vice President has reached a point of no return, sir, with those statements made? Let's talk about it some other time. Pops J, tumagal din ng isang oras si PBBM dito sa libingan ng mga bayani. Pagkatapos ng misa, nakipag-usap siya bahagya doon sa mga supporters na nandito at nag-picture taking kasama ang kanyang ina. Pagkatapos naman yan, nagkaroon lang ng konting pakikipag-usap nga sa media, iyon yung hindi sinagot ng Pangulo at umalis na siya. Sa ngayon, Pops, nakaalis na yung mga supporter dito pero meron pa rin mga dumadalaw o nagbibigay ng kanilang respeto sa yumaong presidente. Pops J. Julie, so dinedma ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa kanya sa labi ng kanyang ama. Pero Julie, tinanong ba si PBBM kung bakit hindi niya kasama ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos? Pops, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na matanong ang Pangulo kung bakit nga mag-isa lang siya. Kasi last year kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos dito sa pagdalaw sa puntod ng kanyang ama. Kasi nga kanina, nung nag-ambush interview tayo, dire-diretso siyang naglalakad papunta sa kanyang sasakyan kaya hindi na natanong. Sinubukan din nating tanungin ng palasyo kung may iba bang schedule lang First Lady sa ngayon. And yung presidential sons, hindi pa nga lang tayo nakakakuha ng sagot mula sa kanila. Julie, kamusta naman ang lagay ni dating First Lady Imelda Marcos na this year lang ay na-ospital? Kanina nga, Pops J, dumating siya dito naka-wheelchair pero bumabati siya, ngumingiti siya sa lahat kapag nung paalis siya, nag-greet siya ng good afternoon or good morning doon sa mga nag-hi at hello sa kanya. Even nung sa homily, yung sermon kasi ni Father may mga paunti-unting biro kaya former First Lady Marcos and ngumingiti siya, tumatawa siya. Julie, ano ang reaksyon ng mga tao dyan nung dumating sina PBBM? Of course, yung mga supporters masaya. Marami nga yung sumisigaw ng I love you, PBBM. And even si PBBM, masabi nga niya kanina, ang tagal niyang hindi nakakita ng mga nakapula sa paligid kasi nung campaign daw, yan talaga yung lagi niya nakakita. Aside from them, kanina yung pag-iikot natin doon sa mga dumadalaw sa kanilang mahal sa buhay dito. Na-excite sila nung nalaman na nandito yung presidente or yung iba naman, aware naman na sila na nandito nga siya ngayong araw kasi dadalaw nga daw dito sa puntod ng kanyang ama. Julie, after ngayong undas, may balita ba sa mga susunod na pupuntahan ng ating Pangulo? Sa ngayon, Pops, hindi pa naglalabas ng schedule ng palasyo kung ano yung magiging mga event ng Pangulo sa mga susunod na araw. Ngayong araw din, walang binigay na schedule sa atin kung nasaan siya pagkatapos pumunta dito sa puntod ng kanyang ama. Julie, bukod kay dating Pangulong Marcos Sr., sino pa bang kilalang personalidad ang nakalibing dyan sa libingan ng mga bayani? Pops, katabi lang nitong kay Marcos Sr.
Yung puntod naman ni former President Carlos P. Garcia, nandoon din yung kay former President Ramos. Mayroong mga bulaklak, may mga tulos ng kandila doon sa kanilang puntod, pero wala pa tayong nakitang other personalities na pumunta dito. No? Ang sabi ng management, sabi ng Philippine Army, usually daw yung pamilya ng mga dating presidente, dumadalaw sila November 2 or November 3. Julie, hanggang kailan bukas ang libingan ng mga bayani? Ganito rin ba ang schedule nito bukas sa November 2? Paps, hanggang 10 p.m. bukas ang libingan ng mga bayani ngayong araw hanggang sa susunod na mga araw. Yung kanilang observance ng undas actually in-extend nga daw nila hanggang November 3 kasi ine-expect na mas maraming pupunta sa darating na weekend. Yung iba daw kasi ng mga dumadalaw dito galing pang probinsya, so mas pipiliin daw na magbiyahe na lang ng weekend para hindi na masabay sa dagsa ng mga nagbabiyahe tuwing undas. Sa ngayon, Pops J, yung mga bumisita dito around 34,000 na. Mula yan kahapon at saka ngayong araw. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.